Huwag mong papasukin ang babaeng yan. Alisin mo siya sa simbahan bago pa siya makalapit sa altar. Iyon ang unang narinig ko pagpasok ko sa lumang simbahan ng San Isidro habang mahigpit kong hawak ang kamay ng 7 taong gulang kong anak. At doon ko nakita si Adrian. Nakaputing barong, namumutla, hindi dahil sa init ng tanghali, hindi dahil sa kaba sa kasal, kundi dahil nakita niya ang batang babae sa tabi ko, ang batang minsan niyang itinanggi bago pa man isilang. Bago tayo magpatuloy, kung ikaw ay mahilig sa mga kwentong may bigat, may ebidensya, at may aral na hindi basta-basta nakakalimutan, mag-comment ka muna ng hindi lahat ng tahimik, talo. Huwag mo ring kalimutang mag-like at mag-subscribe dahil ang kwentong ito ay hindi tungkol sa paghihingati lang. Tungkol ito sa 7 taong panananahimik na may kapalit na katotohanan. Ako si Rhea Valdez, 34 na taong gulang. Hindi ako mukhang babaeng dumaan sa 7 taon ng pag-iisa, sabi nila. Maayos ang suot kong beige dress, nakapusod ang buhok, at may manipis na pulbos sa mukha para matakpan ang puyat. Pero kung titingnan mo ng malapitan, makikita mo pa rin ang bahagyang panginginig ng mga daliri ko sa hawak kong brown envelope. Hindi iyon kaba? O siguro oo. Kaba na baka may masaktan. Kaba na baka makita ng anak ko ang itsura ng ama niyang unang beses niyang masisilayan ng malapitan. Kaba na baka sa pagpasok ko sa simbahang iyon, bumalik sa akin lahat ng ulan, putik at sakit noong gabing pinalayas ako. Amoy sampagita sa loob ng simbahan, may halong pabango ng mamahaling bisita, kandila at lumang kahoy na binasa ng panahon. Sa labas naririnig ng busina ng mga sasakyang nakapila sa parking. Sa loob, mahina ang bulbunan, kumalansing ang takong ng mga ninang. May batang umiiyak sa likod. May organistang paulit-ulit ang ensayo sa unang nota ng bridal march. 7 minuto bago magsimula ang kasal. Sapat na iyon para sirain ang isang seremonya, pero hindi iyon ang sadya ko. Ma, bulong ni Leora ang anak ko. Siya po ba? Hindi ko agad nasagot. Nakatitig si Adrian sa kanya na parabang may nakita siyang multo sa anyo ng batang may mahahabang pilikmata, bilugang mata at munting nunal sa gilid ng labi, nunal na kapareho ng kanya. Ang ina ni Adrian, si Corazon Almonte, ang unang kumilos. Babaeng laging ayos ang buhok, laging may perlas sa leeg at laging may tono ng utos kahit bumabati lang. Security, sabi niyang mainim. Ilabas ninyo siya, hindi siya imbitado. Lumapit ang 2 lalaking nakaitim. Hindi sila bastos, pero malinaw sa mata nila na bayad sila para sumunod. Kumapit ng mas mahigpit si Leora sa akin. Doon ko naramdaman ang unang kirot. Hindi dahil sa takot ko sa kanila, kundi dahil nakita ko kung paanong lumiit ang anak ko sa harap ng pamilyang dapat sana'y kilalanin siya. Ma'am, sabi ng isang security, kailangan niyo pong lumabas. Hindi ako sumigaw, hindi ako umarte, hindi ako nagwala gaya ng gusto nilang mangyari para dali nilang akong tawaging eskandalosa. Binuksan ko lang ang bag ko at inilabas ang isang folded paper. Bago ninyo ako hawakan, mahinahon kong sabi, basahin niyo muna to. Nilingon ako ni Corazon na may inis. Ano na naman yan, Rhea? Drama? Hindi ko siya sinagot. Iniabot ko ang papel sa security. Nakita kong nagbago ang mukha niya nang mabasa ang letterhead. Regional Trial Court. Hindi pa iyon supina para sa kasal. Hindi pa iyon warrant. Hindi ganun kadali ang buhay. Pero iyon ay notice ng pending petition, kasama ang pangalan ni Adrian, pangalan ko, at pangalan ni Leora. May kasamang acknowledgement stamp. May petsa. May docket number. At higit sa lahat, may nakasulat na hindi pwedeng takbuan ni Adrian habang ikinakasal siya sa iba. Petition concerning recognition, falsified medical record, and disputed property waiver. Tumigil ang bulungan sa paligid. Hindi ko kailangang sabihin ng malakas. Sa mga ganitong lugar, ang papel minsan ay mas maingay kaysa sigaw. Rhea,
Mahinang sabi ni Adrian. 7 taon kong hindi narinig ang boses niyang iyon. Boses na minsan kong minahal. Boses na nagpaalis sa akin sa bahay namin habang 6 na buwan akong buntis. Dati, kapag tinatawag niya ang pangalan ko, may lambing. Ngayon, may takot. Lumapit siya ng isang hakbang pero agad siyang hinawakan ni Corazon sa braso. "Huwag kang lumapit." Bulong niya pero sapat ang lapit ko para marinig. "Gusto niya lang guluhin ka." Ngumiti ako ng bahagya. Hindi dahil masaya ko, kundi doon ko natiyak na tama ang hinala ko. Hanggang ngayon, kontrolado pa rin siya ng pamilyang ginamit ang pangalan niya para sirain ang akin. "Mama," tanong ni Liora, "bakit po siya takot?" Tumingin ako sa anak ko. Ang totoo, gusto kong sabihin, kasi alam niyang kasinungalingan ang itinuro sa kanya. Pero 7 taong gulang si Liora, hindi niya kailangang marinig ang lahat sa gitna ng simbahan. Kaya lumuhod ako ng bahagya, hinaplos ang pinsin niya, at sinabi, "Hindi siya takot sa iyo, anak. Takot siya sa katotohanan." May narinig akong mahinang hingal mula sa unahan. Ang bride. Si Bianca Ferrer, anak ng konsehal, nakatayo malapit sa gilid ng altar. Hawak ang bouquet na parang biglang bumigat sa kamay niya. Hindi siya kontrabida sa kwento ko. Iyon ang unang bagay na sinabi ko sa sarili ko nang makita ko siya. Hindi siya ang babaeng aawayin ko. Hindi siya ang babaeng sisiraan ko. Baka katulad ko rin siya noon. Naniniwala sa pamilyang nakangiti sa picture pero nagtatago ng baho sa likod ng pinto. "Adrian?" sabi ni Bianca, nanginginig ang boses. "Ano ito?" Hindi siya sinagot ni Adrian. Pero ang hindi niya pagsagot, ang unang pag-amin. Hinawakan ko ang brown envelope sa dibdib ko. Sa loob niyon ay hindi lang birth certificate ni Liora, hindi lang lumang litrato namin ni Adrian noong kasal kami sa huwes. Hindi lang sulat kamay niya nung nalaman niyang buntis ako. Na iyon ang 3 bagay na 7 taong kong itinago. Una, kopya ng barangay blotter noong gabing pinalayas ako. Pangalawa, certified true copy ng hospital admission record na nagpapatunay kung nasaan ako noong araw na sinasabi nilang pumirma ako ng waiver. Pangatlo, duplicate clinic logbook entry mula sa nurse na matagal nilang pinatahimik. At ang pinakamasakit sa lahat, hindi si Adrian ang unang gumawa ng kasinungalingan. Pero siya ang pumili na manahimik habang ginagamit iyon laban sa akin. "Hindi ako nandito para guluhin ang kasal mo," sabi ko sa kanya. "Nandito ako dahil may 7 taon kang hindi nahirap." Napatingin siya kay Liora, sandali lang, parang isang sulyap na may pagsisisi, takot, at tanong. Pero bago pa siya makapagsalita, lumapit si Corazon sa akin. Mabango siya gaya ng dati. Mamahaling pabango, malamig na tingin, at labi na sanay magbigay ng sugat nang hindi tinataasan ng boses. "Wala kang mapapala rito. 7 taon ka nang wala sa buhay namin. Bakit ka bumalik?" Huminga ako ng malalim. At sa unang beses matapos ang maraming taon, hindi ko nilunok ang sagot. Kasi noong pinalayas ka ninyo, akala ninyo buntis lang babaeng itinapon ninyo sa ulan. Iningat ko ang envelope. Hindi nyo alam, may naiwan kayong ebidensya sa sarili ninyong sistema. At doon, bago tumunog ang kampana ng simbahan, bago tumugtog ang organ, bago makapagdesisyon ng kahit sino kung sisimulan pa ba ang kasal, bumukas ang pinto sa likod. Pumasok ang babaeng may hawak ng maliit na folder. Si Mila Soriano. Ang nurse na matagal nilang hinanap para patahimikin. At nang makita siya ni Corazon, doon ko unang narinig ang bitak sa boses niya. "Hindi ka dapat nandito." Ngumiti si Mila sa akin. Nanginginig ang kamay pero matatag ang mata. At hindi rin dapat ninyong pineke ang record niya. Bago ako bumalik sa simbahan ni Adrian, bago ko natutunang hawakan ng ebidensya ng hindi nanginginig, bago ko natutunang magsalita ng diretsyo sa harap ng taong minsan kong minahal, may isang gabing binura ako ng sarili kong pamilya sa papel. 6 na buwan akong buntis noon.
Hindi pa masyadong malaki ang tiyan ko sa tingin ng iba, pero ramdam ko na ang bigat sa paglakad. Ramdam ko ang hilab kapag napapagod. Ramdam ko ang munting sipa ni Liora sa loob ko tuwing gabi, lalo na kapag tahimik na ang bahay. Nakatira kami noon ni Adrian sa bahay ng pamilya niya sa Quezon City, sa lumang ancestral house na may mataas na gate, makintab na sahig at mga rebulto ng santo sa sala. Sa labas, mukhang silang pamilyang may pinag-aralan. May charity events, may misa tuwing linggo, may malaking family portrait sa hagdan. Pero sa loob ng bahay na iyon, bawat pinto ay may tenga. Bawat kasambahay ay may takot, at bawat hapunan ay parang hearing kung saan ako lang ang laging akusado. Noong una, mabait si Adrian. Hindi perpekto, pero mabait. Siya ang tipong lalaking marunong humingi ng tawad pero hindi marunong kumontra sa ina. Kapag kami lang, hinahaplos niya ang tiyan ko at sinasabing, magiging mabuting tatay ako, Rhea. Pero kapag nandun si Corazon, nag-iiba ang tindig niya. Lumiliit ang boses niya. Nagiging anak muna siya bago asawa. Nagsimula ang lahat sa isang brown envelope din. Hindi ako ang may hawak nun, si Corazon. Gabing malakas ang ulan, yung klaseng ulan sa Maynila na parang binubuhos mula sa bubong ng langit. May kasamang kulog, baha sa gutter at tunog ng gulong na sumasagasa sa tubig sa labas ng gate. Nasa kwarto ako noon, inaayos ang maliliit na damit na binili ko sa palengke. 3 onesie, 2 lampin, 1 pares ng medyas na kulay dilaw. Doon pumasok si Adrian. Hindi siya kumatok. May hawak siyang papel, at sa unang tingin pa lang sa mukha niya, alam kong may sinabi na sa kanya ang ina niya. Rhea, sabi niya, kailangan nating mag-usap. May mga linyang kahit simplang pakinggan, alam mong hindi na maganda ang kasunod. Tumayo ako. Anong nangyari? Hindi niya ako tinignan agad. Nakatikig siya sa papel, parang doon niya hinahanap ang lakas na hindi niya makita sa sarili niya. May result, sabi niya. Result ng ano? Doon pumasok si Corazon sa likod niya. Nakasuot siya ng seda, nakaayos ang buhok at hawak ang rosaryo na parang palamuti ng konsensya. Wala nang paikot-ikot, sabi niya. Hindi kay Adrian ang batang dinadala mo. Parang tumigil ang ulan sa tenga ko. Hindi dahil nawala ang ingay, kundi dahil biglang may mas malakas na tunog sa loob ng dibdib ko. What? Bulong ko. Iniabot ni Adrian ang papel. Hindi ko maintindihan sa unang basa. May pangalan ko, may pangalan niya, may pangalan ng isang klinik sa Cubao, may mga numerong hindi ko kilala, may stamp na malabo, may pirma ng doktor na hindi ko maalala kailan ko nakita. At may linyang paulit-ulit na bumaon sa isip ko. Probability of paternity excluded. Hindi ito totoo, sabi ko. Hindi ako sumigaw. Hindi pa. Kasi noong mga oras na iyon, naniniwala pa akong sapat ang katotohanan kung malinaw mo lang sasabihin. Adrian, hindi ako nagpatest. Hindi tayo nagpatest. Paano magkakaroon nito? Napatingin siya sa akin. May tubig sa mata niya, pero hindi ko alam kung lungkot iyon o galit na ipinahiram sa kanya ng ina niya. Sabi ni Mama, kailangan lang daw siguraduhin. Sabi ni Mama, napahawak ako sa tiyan ko. Adrian, katawan ko to. Anak natin to. Paano kayo nagpatest nang hindi ko alam? May sample, sabi ni Corazon. Taling buhok, dugo, ano? At kahit ano pa yun, hindi pwedeng ganito. Hindi legal. Hindi malinaw. Hindi... Tumigil ka na, putol ni Adrian. Doon ako unang natakot. Hindi dahil malakas ang boses niya, kundi dahil wala na sa mukha niya ang lalaking humahaplos sa tiyan ko tuwing gabi. Sabihin mo lang ang totoo, dagdag niya. Ang totoo? Napatawa ko pero basag. Ang totoo, asawa mo ako. 6 na buwan akong buntis. At ngayon pinapaniwalaan mo ang papel na hindi mo man lang alam kung saan nanggaling? Si Corazon ang sumagot.
Mas kilala ko ang anak ko kaysa sayo. Pero hindi niyo kilala ang apo ninyo, sabi ko. Tahimik. 1 segundo. 2. Tapos lumapit si Adrian sa aparador. Kinuha niya ang maleta ko, inilagay sa kama, binuksan. Adrian, sabi ko, halos pabulong na. Anong ginagawa mo? Hindi siya sumagot. Nagsimula siyang ihagis ang mga damit ko sa loob ng maleta. Hindi maayos. Hindi gaya ng taong nagpapauwi lang. Gaya ng taong nagtatapon. Doon na ako umiyak. Please, sabi ko, kahit galit ka, bukas natin ayusin. Magpa-test tayo ng maayos. Sasama ako, kahit saan. Pero wag ngayon. Masama ang pakiramdam ko. Naramdaman kong gumalaw ang bata sa tiyan ko. Parang alam niyang may bagyong mas malakas kaysa ulan sa labas. Hindi ka na matutulog dito, sabi ni Adrian. Hindi iyon sigaw. Mas masakit iyon dahil malamig. Anak mo ito, sabi ko. Hindi, sagot niya. Tumingin ako sa kanya. Kaya mong sabihin yan habang nandito siya sa loob ko? Pumikit siya. Akala ko iyon na ang lamat. Akala ko may babalik na awa. Pero nagsalita si Corazon. Kung mahal mo talaga siya, aalis ka muna habang hindi pa lumalaki ang gulo. Huwag mo nang hintayin na kami pang magdemanda. Demanda. Salitang ginamit nila sa buntis na babae na walang sariling pamilya sa Maynila, walang malaking ipon at walang ibang kakampi kundi ang sarili niyang naninginig na tuhod. Dinala ako sa labas ng gate. Hindi ako sinaktan niyang brutal. Hindi iyon ang klase ng pananakit na madaling ipakita sa litrato. Mas malinis sila roon. Pero hinawakan ako ni Adrian sa braso ng mahigpit. Itinulak niya palabas ang maleta ko. Ang ilang damit nahulog sa basang kalsada, nabasa ang lamping, nadumihan ng maliit na medyas na dilaw. Adrian! Huling pakiusap ko. Tingnan mo ako. Tumingin siya. At sa ilalim ng ilaw ng gate, sa gitna ng ulan, sinabi niya ang pangungusap na 7 taon kong dinala sa dibdib. Kung anak mo yan, sana makonsensya ka sa ginawa mo. Pero hindi. Hindi ko anak yan. Sumara ang gate. Hindi ko alam kung gaano ako katagal nakatayo roon. Ang alam ko lang, may guard sa kabilang bahay na nakakita, may tricycle driver na huminto pero hindi agad lumapit dahil siguro akala niya away mag-asawa, may kasambahay sa loob ng Almonte House na nakasilip sa kurtina, at may barangay tanod na dumaan makalipas ang ilang minuto. Si Mang Dado. Ma'am, sabi niya, hawak ang payong. Kayo po ba si Mrs. Almonte? Hindi ko alam kung bakit iyon ang una niyang tanong. Siguro dahil iyon pa rin ang nasa isip ko noon. Mrs. Almonte pa rin ako. Kahit itinapon na nila ako. Dinala ko ni Mang Dado sa barangay hall. Basa ang buhok ko. Nanginginig ang tuhod ko, namamanhid ang kamay ko sa lamig. Doon nila isinulat ang blotter. Pero habang nagsasalita ako, may pumasok na tawag sa cellphone ng opisyal. Hindi ko narinig lahat. Ang narinig ko lang, ayusin niyo lang wording, huwag niyong palabasing pinalayas, sabihin niyong umalis voluntarily. Doon ko unang naintindihan, hindi aksidente ang papel. Hindi simpleng galit ang pagpapalayas. May naglilinis ng record habang basang-basa pa ang damit ko. Kinabukasan, nang tiningnan ko ulit ang kopya ng laboratory result, napansin ko ang unang mali. Ang petsa ng test, 2 araw bago ako anumang nagpunta sa klinik. At ang clinic stamp, malihang spelling ng pangalan ng kalsada. Hindi ko pa alam kung paano ako lalaban. Pero habang hinahawakan ko ang tiyan ko sa murang kama ng maliit na boarding house sa Kamuning, ipinangako ko sa anak ko ang isang bagay. Hindi kita gagawing sandata, pero hindi rin kita hahayaang maging kasinungalingan. Akala ng maraming tao,
Kapag pinalayas ka, ang unang kailangan mong hanapin ay hustisya. Hindi. Ang unang kailangan mong hanapin ay matutulugan. Sunod, makakain. Sunod, paraan para hindi ka manganak sa takot. Noong mga unang linggo matapos akong itapon ng mga almonte, hindi ako matapang. Hindi ako yung bidang kayang maglakad palayo habang tumutugtog ang malakas na musika sa likod. Hindi ganon ang totoong buhay. Ang totoong buhay, naghahanap ka ng murang lugaw sa kanto habang nanginginig ang sikmura mo. Binibilang mo ang natitirang pera sa pitaka. Iniisip mo kung kaya mo bang bumili ng prenatal vitamins o pamasahe papuntang klinik. May gabi na natutulog akong yakap ang bag ko dahil takot akong may kumuha ng natitira kong dokumento. May umaga naman na paggising ko, basa ang unan ko sa luha. Hindi dahil mahina ako, kundi dahil pagod na akong magpaliwanag sa mundong hindi naman nagtatanong ng patas. Doon pumasok sa buhay ko si Tita Elma, may-ari ng maliit na karinderya sa Kamuning. Hindi siya kamag-anak. Tinawag ko lang siyang tita dahil sa unang araw na bumili ako sa kanya ng sabaw, tinanong niya, "Buntis ka ba, iha?" Tumanggo ako. Tinignan niya ang plato ko, saka dinagdagan ng kanin. "Libre na sabaw," sabi niya. "Pero huwag kang iiyak habang kumakain. Masisira timpla ng sinigang ko." Hindi siya malambing magsalita, pero sa mundong puno ng taong malumanay man sakit, ang prangkang kabaitan niya ang unang sumalo sa akin. Sa maliit na kwartong nahanap niya para sa akin sa likod ng paupahan ng pinsan niya, ipinanganak ko ang una kong bagong sarili. Hindi pa si Liora. Ako muna. Isang Rhea na natutong tumanggap ng tulong nang hindi kinakahiya. Isang Rhea na natutong magtago ng resibo, litrato, chat, pangalan, petsa at detalye. Isang Rhea na natutong hindi lahat ng laban ay sinisigaw agad. Noong ipinanganak si Liora, madaling araw iyon. Maulan din. Parang gustong balikan ng langit ang gabing itinapon kami. Pero sa pagkakataong iyon, hindi ako nasa labas ng gate. Nasa pampublikong ospital ako. Hawak ang kamay ni Tita Elma habang sinasabi ng midwife, "Konti na lang, Ma'am Rhea." Nang marinig ko ang unang iyak ng anak ko, may nabasag sa loob ko. Hindi sugat, kundi pader. Maliit si Liora. Mapula, galit umiyak. Parang ipinanganak siyang may reklamo sa mundo. Natawa ako habang umiiyak. "Anak, ang ingay mo," sabi ni Tita Elma. "Mana sa nanay. Tahimik lang sa umpisa, pero pag napuno, naku." Sa birth certificate ni Liora, inilagay ko ang pangalan ni Adrian bilang ama. Sinabihan ako ng clerk na baka magkaroon ng problema kung hindi siya pipirma. Sabi ko, "Ilagay niyo pa rin." Hindi iyon dahil umaasa akong babalik siya. Iyon ay dahil ayokong ako mismo ang unang magbubura ng katotohanan. Lumipas ang mga taon. Nagtrabaho ako bilang freelance bookkeeper sa maliit na hardware, tapos sa isang tutorial center, tapos sa isang law office bilang part-time records assistant. Doon ko unang natutunan ang bigat ng dokumento. Doon ko nakita na minsan, hindi kailangan ng tao ng malakas na boses. Kailangan niya ng tamang kopya, tamang petsa, tamang taong pipirma sa tamang pahina. Si Liora lumaki sa pagitan ng resibo, school worksheets at amoy ng pritong lumpia sa karinderya ni Tita Elma. Hindi ko siya pinalaki sa galit. Mahirap iyon. May mga gabing tinatanong niya, "Ma, bakit wala po akong papa sa school program?" At gusto kong sabihin ang lahat. Gusto kong sabihin na may papa siya, pero pinili nitong maniwala sa papel kaysa sa tibok niya. Gusto kong sabihin na may lola siya, pero ginawang krimen ang paggabing niya sa mundo. Pero bata siya, kaya ang lagi kong sagot, may mga matatanda anak na hindi marunong humarap sa takot nila. Pero hindi ibig sabihin nun kulang ka. Tinanggap niya iyon noong 4 siya. Kinuwestiyon niya noong 6 siya. At noong 7 taon na siya, isang gabi, habang nagkukulay siya ng project sa sahig, sinabi niya, "Ma, gusto ko pong makita ang mukha niya kahit isang beses. Hindi para yakapin,
para lang malaman kung totoo siya. Doon ako nagdesisyon, hindi para sa akin, para sa karapatan niyang hindi lumaki sa multo. Pero hindi ako pupunta kay Adrian na luha lang ang dala. Dala ko dapat ang buong kwento. Nagsimula ako sa blotter. Binalikan ko ang barangay hall na parang bumabalik sa lumang sugat. Iba na ang pintura ng pader. Iba na ang nakaupong clerk. Pero nang ibigay ko ang pangalan at petsa, may nakita silang lumang entry. Hindi malinis ang wording. Tama si Corazon. May nag-ayos. Ang nakalagay, complainant voluntarily left marital residence due to domestic disagreement. Pero may margin note sa gilid, sulat kamay ng tanod. Basa, buntis, may maleta, escorted from gate. Hindi iyon sapat para manalo, pero sapat iyon para magsimula. Sumunod, hinanap ko ang klinik sa Cubao na nakalagay sa Peking result. Sarado na pala iyon, napalitan ng dental supply store. Akala ko doon matatapos ang trail. Hanggang isang hapon, may tumawag sa akin gamit ang lumang numero na hindi ko na ginagamit maliban sa legal forms. Si Rhea Valdez ba ito? Tanong ng babae. Opo, sino po sila? Matagal siyang hindi nagsalita. Ako si Mila Soriano, dati akong nurse sa St. Verena Diagnostic. Napatayo ako mula sa maliit kong mesa. Iyon ang pangalan ng klinik. Saan niyo nakuha numero ko? Tanong ko. Sa kopya ng complaint inquiry mo. Sabi niya. May kilala pa ako sa old records. Nalaman kong hinahanap mo yung result. Nanlamig ang hamakon ko. May alam po kayo? Tanong ko. Halos hindi lumalabas ang boses. Huminga siya ng malalim. Narinig ko sa kabilang linya ang ingay ng kalsada. Parang nasa terminal siya o palengke. Walang paternity test na ginawa sa'yo, sabi niya, at hindi doktor ang pumirma sa resulta. Napahawak ako sa upuan. 7 taon. 7 taon kong alam na kasinungalingan iyon. Pero iba pa rin kapag may ibang taong nagsabing hindi ka baliw. May proof po kayo? Tanong ko, halos hindi lumalabas ang boses. May duplicate logbook entry ako. Hindi dapat nasa akin, pero kinopya ko noon kasi natakot ako. May nagpagawa ng blank certificate, may pangalan ng Almonte, may bayad, cash, at may instruction na wag ilagay sa official release book. Bakit na yun lang? Tanong ko. Hindi iyon paratangan. Pagod lang. Umiyak siya ng mahina. Kasi may anak din ako, Ma'am Rhea. At noong nakita ko sa balita na ikakasal na ulit si Mr. Almonte, hindi ako nakatulog. Sabi ko, baka may isa na namang babaeng papasok sa pamilyang iyon na walang alam. Doon unang pumasok ang pangalan ni Bianca sa isip ko. Hindi ko pa siya kilala noon, pero bigla kong naintindihan kung tatahimik ako, hindi lang ako ang mabubura. May susunod. Nagkita ako ni Mila sa isang maliit na kapihan malapit sa LRT Anonas. Nakasuot siya ng simpleng blusa, may bitbit na lumang folder, at palingalinga na parang takot pa rin kahit 7 taon na ang lumipas. Nilapag niya ang papel sa harap ko. Clinic logbook photocopy. May petsa, may code, may initials, may pangalan ni Corazon sa remarks column. Hindi buong pangalan, pero sapat para ikabit sa ibang resibo. At may isang linya na nagpahunto sa paghinga ko. Requested exclusion wording, no specimen received. Walang sample, walang test, walang katotohanan. Papel lang. Papel na ginamit para palayasin ng isang buntis. Papel na ginamit para bulahin ang isang bata. Nang gabing iyon, pag-uwi ko, nadatnan ko si Liora na natutulog sa sofa. Yakap ang stuffed rabbit na binili ni Tipe Elma sa ukay-ukay. Naupo ako sa sahig sa tabi niya at matagal kong siyang tinitigan. Kaya ko na sanang sugurihin si Adrian kinabukasan. Kaya ko na sanang i-post lahat. Kaya ko na sanang sirain ang pangalan nila sa isang gabi. Pero hindi ko ginawa. Dahil habang hawak ko ang ebidensya, naintindihan ko ang pinakamahirap na bahagi ng laban. Kapag ikaw ang nasaktan, madali mong isipin na karapatan mong sumakit pabalik. Pero kapag may anak kang nakatingin sa'yo,
kailangan mong piliin kung anong klasing panalo ang ipapamana mo. Kaya hindi ako nag-post, hindi ako nagwala, humanap ako ng abogado. Si Attorney Serafin Ocampo, matandang abogadong kaopisina ko noon, ang unang nagbasa ng papeles. Tahimik siya habang binubuklad ang blotter, clinic log, birth certificate at lumang messages ni Adrian. Pagkatapos ng halos 1 oras, tinanggay niya ang salamin niya. Rhea, hindi ito simpleng paternity issue. Alam ko po. Hindi. Mariniyang niya. Mas malalim. May property waiver dito na pinirmahan mo raw 7 years ago. Napatigil ako. Waiver? Iniabot niya ang kopya. Hindi ko alam ang papel na iyon. Hindi ko alam ang pirma. Pero nakalagay doon na ako, si Rhea Valdez Almonte, ay kusang tumalikod sa anumang claim, support, conjugal interest at future demand kay Adrian at sa pamilya niya. Petsa, 2 araw magkatapos akong manganak. Lugar, notary office sa Makati. Pero 2 araw magkatapos akong manganak, nasa ospital ako pa. May tahi, may lagnat, may hospital bracelet pa sa pulso. Doon ko naramdaman ang kakaibang lamig sa likod ko. Hindi lang ako pinalayasan. Habang mahina ako, habang bagong panganak ako, habang iniisip ko kung paano bibili ng gatas, may pumirma gamit ang pangalan ko. Tumingin ako kay Attorney Ocampo. Anong ibig sabihin nito? Sumandal siya sa upuan. Seryoso ang mukha. Ibig sabihin, Rhea, hindi ka lang sila sinira. Pinaghandaan nilang burahin. At sa unang pagkakataon sa 7 taon, hindi takot ang nangibabaw sa dibdib ko. Linaw. Doon nagsimula ang tunay kong pagbabalik. Hindi ko binalak pumasok sa simbahan para magwala. Iyon ang unang sinabi sa akin ni Ate Ocampo bago kami bumaba ng sasakyan. Rhea, sabi niya habang inaayos ang salamin niya. Ang taong may hawak ng totoo, hindi kailangang magmukhang desperado. Hayaan mong sila ang mataranta. Kaya nang harangin ako ng security sa loob ng simbahan, hindi ako pumalag. Nang sigawan ako ni Corazon Almonte sa harap ng mga bisita, hindi ako sumabay. Nang tumingin sa akin si Bianca, parang may mundo siyang biglang gumuho, hindi ko siya ginantihan ng talim. Dahil sa loob ng 7 taon, iyon ang natutunan ko. Kapag matagal kang ginawang masama sa kwento ng iba, huwag mong patunayan sa isang maling kilos na tama sila. Nakatayo si Mila Soriano sa likod ko, hawak ang folder na halos mapunit sa higpit ng kapit niya. Nanginginig ang labi niya, hindi siya sanay sa ganitong tingin ng maraming tao. Dati, nurse lang siya sa maliit na klinik. Isang empleyadong sumunod sa utos dahil natatakot mawalan ng trabaho. Pero ngayon, siya ang isa sa mga susi para buksan ang pintong matagal nilang sinarhan. Hindi ka dapat mandito, ulit ni Corazon, nakatingin kay Mila. Alam ko po, matagal niyo na po akong pinapaalalahanan yan. Umigting ang panga ni Corazon. Wala kang mapapatunayan, photocopy lang yan, walang bisa yan. Doon lumapit si Ate Ocampo. Hindi siya mukhang abogadong mahilig sa drama. Simple ang barong niya, luma ang leather folder niya, at mabagal magsalita. Pero may bigat ang presensya niya. Parang taong hindi kailangang magtaas ng boses dahil alam niyang may proseso. Mrs. Almonte, sabi niya, tama kayo. Ang photocopy ay hindi sapat kung mag-isa. Kaya hindi lang yan ang dala namin. Nakita kong bahagyang kumurap si Adrian. Siya ang mas kilala ko sa kanilang lahat. Kahit 7 taon kaming hindi nagkita, kabisado ko pa rin ang maliit na galaw ng mukha niya kapag nagsisimula siyang matakot. Hindi siya agad namumutla. Nauuna munang tumigas ang leeg niya. Tapos, bababa ang tingin niya sa sahig, parang hinahanap ang sagot sa marmol. Anong gusto mo, Rhea? Tanong niya. Napatingin sa kanya ang mga tao. Pati si Bianca na palapit ng kaunti, hawak pa rin ng bouquet. Hindi pera ang unang gusto ko, sabi ko. Napangiwi si Corazon. Lahat naman kayo yun ang gusto.
Huminga ako ng malalim. Kung pera lang ang habol ko, 7 taon na sana akong nag-ingay. 7 taon na sana akong nag-post. 7 taon na sana akong nagpunta sa opisina nyo, sa mga kaibigan nyo, sa mga kamag-anak nyo. Tumingin ako kay Adrian. Pero pinili kong palakihin muna ang anak ko. Pinili kong siguraduhin muna na kapag dumating ako, hindi ako dala ng galit lang. Hinila ko ng marahan si Leora palapit sa akin. Tahimik siya, matapang ang tindig, pero ramdam ko ang lamig ng kamay niya. Walang batang dapat ilagay sa gitna ng ganitong bigat. Kaya bago pa lumala ang tensyon, lumuhod ako sa harap niya. Anak, bulong ko. Sasama ka muna kay Tita Elma sa labas ha? Pero ma, hindi ito laban mo, sabi ko ng malambing. Karapatan mo ito, pero hindi mo kailangang panuorin lahat ng magiging bigat nito. Sumulyap si Adrian. Saglit lang, isang titing na walang galit, walang lambing, puro tanong. At iyon ang mas masakit kaysa sigaw. Lumapit si Tita Elma mula sa gilid ng simbahan. Nakasuot siyang simpleng bestida, halatang hindi sanay sa ganitong formal na lugar. Pero nang hinawakan niya ang balikat ni Leora, doon ako nakahinga ng kaunti. Halika apo, bibili tayo ng tubig. Mukhang maraming mauuhaw dito. Kahit si Mila nakakurap sa sinabi niya. Lumabas si Leora kasama si Tita Elma. Nang sumara ang pinto ng simbahan, doon lang ako muling tumingin kay Adrian. Ngayon, pwede na tayong mag-usap bilang mga matatanda. Hindi ko alam kung sino sa mga bisita ang unang bumulong. Pero kumalat ang ingay na parang apoy sa tuyong dahon. Anak daw niya? May kaso? Di ba ikakasal na siya? Bakit may abogado? Si Bianca ang unang nagpakatatag sa lahat ng hindi dapat napahiya noong araw na iyon. Lumapit siya kay Adrian. Sagutin mo ako, totoo bang may anak ka? Hindi siya agad sumagot. At sa bawat segundong tahimik siya, lalo siyang nagiging guilty sa paningin ng lahat. Bianca, sabi ni Corazon, pilit malumanay, huwag kang makinig sa kanila. May mga babae talagang, hindi po ikaw ang tinatanong ko. Putol ni Bianca. Doon ako unang nakaramdam ng respeto sa kanya. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagpakabiktima, hindi niya ako tinawag na mang-aagaw. Sa halip, tinignan niya si Adrian na para bang iyon ang unang beses niyang gustong makita kung sino talaga ang lalaking pakakasalan niya. Adrian? Ulit niya. May anak ka? Bumuka ang bibig ni Adrian pero walang lumabas. Doon ipinasok ni Attorney Ocampo ang unang hakbang. We are not here to stop a wedding by force, sabi niya. But we are formally informing Mr. Adrian Almonte that a petition has been filed. Recognition and support are only part of it. There are also concerns regarding falsified medical documentation and a waiver allegedly signed by Miss Valdez while she was under hospital admission. Nagkagulo ang bulungan. Corazon's face changed. Hindi nagalit lang, may takot na. Waiver? Tanong ni Bianca. Hindi ko siya sinagot agad. Hindi niya deserve marinig sa akin ang buong dumi ng pamilyang papasukin sana niya. Pero kung itutuloy niya ang kasal ng walang alam, magiging isa pa siyang taong ginamit ng katahimikan namin. Kaya binuksan ko ang envelope. Isa-isa kong inilabas ang kopya. Hindi ko winagwayway. Hindi ko ipinakita sa lahat na parang eksena sa pelikula. Inilapag ko lang sa maliit na table malapit sa entrance ng simbahan kung saan nakalagay ang guest book at souvenir candles. Una, sabi ko, ito ang hospital admission record ko. Petsa, oras, ward, attending nurse. 2 araw matapos kong manganak, nandito pa ako. Ipinakita ni Attorney Ocampo ang certified true copy. Pangalawa, dagdag ko. Ito ang waiver na sinasabing pinirmahan ko sa Makati sa parehong panahon. Hindi ko kailangang ipaliwanag pa. Kahit hindi abogado ang mga bisita,
alam nilang imposibleng nasa 2 lugar ako ng sabay. Pangatlo, sabi ko, tumingin kay Adrian. Ito ang clinic log na nagpapatunay na walang specimen na tinanggap para sa paternity test na ginamit ninyo para palayasin ako. Parang may nahulog sa loob ng simbahan. Hindi bagay, hindi tao, kundi tiwala. Si Adrian nakatingin sa mga papel na parabang ngayon lang niyang nakikita ang hugis ng kasinungalingang pinaniwalaan niya. Pero hindi ako naniwala agad sa pagsisisi sa mukha niya. Dahil 7 taon na ang nawala at ang taong tumalikod sa iyo sa ulan, hindi pwedeng patawarin dahil lang namutla siya sa altar. Peke yan, sabi ni Corazon, pero hindi na buo ang boses niya. Kung peke, sagot ni Attorney Ocampo, then you will have the opportunity to contest it properly. Not here, not by shouting, in court. Doon ko nakita si Adrian na napahawak sa gilid ng upuan. Court? Bulong niya. Oo, sabi ko. Kasi hindi ako bumalik para agawin ang kasal mo. Bumalik ako para ibalik ang pangalan ng anak ko. Napatingin siya sa pinto kung saan lumabas si Leora at sa unang pagkakataon, nakita kong may pumatak na luha sa mata niya. Pero sa likod niya, si Corazon ay hindi umiyak. Nag-isip siya at doon ko nalaman na hindi pa tapos dahil ang taong sanay magtago ng baho sa papel hindi basta susuko kapag papel din ang itinapat sa kanya. Hindi natuloy ang kasal sa oras. Hindi rin ito kinansela agad. Nang araw na yon, para kaming lahat nasa pagitan ng kampana at hukuman. Walang makapagdesisyon kung dapat bang tumugtog ang organ o tumahimik na lang ang buong simbahan. Si Bianca ang unang umalis sa altar. Hindi siya tumakbo. Hindi niya itinapon ang buke. Hindi siya nagdrama para sa kamera ng mga bisita. Marahan lang niyang inilapag ang bulaklak sa unang upuan, saka tumingin kay Adrian. Kailangan kong malaman ng totoo bago ako maging asawa mo, sabi niya. Iyon ang linyang sumira sa pinakahuling tapang ni Adrian. Bianca, please, sabi niya. Hindi ako ang pakiusapan mo, sagot niya. Si siya. Tinuro niya ako. Sa isang iglap, lahat ng tingin ay bumalik sa akin at doon ko naramdaman ang bigat ng posisyon ko kasi madali sanang sabihin na sa wakas, ako naman ang pinakikinggan. Madali sanang namnamin na ang babaeng minsang nilang itinapon ay ngayon ang hawak ang direksyon ng araw na yon. Pero hindi ganun ang panalo. Kapag nasanay kang apihin, delikado ang unang lasa ng kapangyarihan. Kung hindi ka maingat, maaari kang maging katulad ng mga nanakit sa'yo. Kaya hindi ako numiti, hindi ako nagmataas. Tumanggo lang ako kay Bianca. Tama ka, dapat mong malaman ang totoo. Pero hindi lahat ng totoo kailangang ilantad sa harap ng altar. Sumingit si Corazon. Ayan, kita nyo? Gusto lang talaga niyang guluhin. Kung may kaso, bakit dito pumunta? Bakit sa kasal? Hinintay ko siyang matapos. Pagkatapos, saka ako nagsalita. Dahil 3 beses kaming padala ng notice sa bahay ninyo. 2 beses sa opisina ni Adrian, 1 beses sa legal representative ng pamilya ninyo. Lahat binalik. Lahat minarkahang not received o not available. Lumapit si Attorney Ocampo at inilabas ang registry receipts. May proof of attempted service, sabi niya. Hindi na umimik ang ibang bisita. Sa ganitong usapan, mas nakakatakot ang resibo kaysa chismis. Ginawa niyo akong multo, kaya ngayon, sa lugar kung saang hindi niyo kayang sabihing wala kayo, dito ako nagpakita. Namula ang mukha ni Corazon. Pero bago pa siya makasagot, lumapit ang isang lalaking naka-Amerikana, kapatid ni Adrian, si Rafael Almonte. Siya ang panganay noon, pero sa bahay nila alam kong siyang nag-aayos ng mga problemang ayaw makita sa sala. Attorney, sabi ni Rafael, this is a private family matter. We can discuss this somewhere else. Good, sagot ni Attorney. Then receive the documents properly. Inabot niya ang kopya ng notice. Hindi ito kinuha ni Rafael. Instead, numiti siya, yung klasing nungiting ginagamit ng taong sanay manakot ng mukhang desente. Careful, Rhea, sabi niya. Baka sa huli ikaw pang mabalikan. May record din kami.
Doon ko ulit narinig ang lumang tunog sa loob ng dibdib ko. Takot, kasi kahit handa ka na, may bahagi ng katawan mo na naaalala pa rin ang dati. Ang gate, ang ulan, ang maleta, ang mga kamay na nagtulak sa iyo palabas. Anong record? Tanong ni Bianca. Tumingin si Rafael sa akin, saka kay Adrian. May statement si Rhea noon na kusang umalis siya. May barangay record, may waiver, may test result. Hindi porket may dala siyang papel ngayon, siya na ang tama. Doon ko naintindihan ang unang counter-move nila. Hindi nila kailangang patunayan agad na nagsisinungaling ako. Kailangan lang nilang lituhin ang lahat. Kapag nagulo ang tubig, madaling itago ang putik. Lumapit si Adrian kay Rafael. Kuya, anong sinasabi mo? Tumahimik ka. Bulong ni Rafael. Pero narinig ko. Narinig din ni Bianca. At sa unang pagkakataon, nakita kong hindi lang ako ang may tanong kung sino ba talaga ang may kontrol sa buhay ni Adrian. Ilabas mo. Napatingin si Rafael sa akin. Kung may record kayo, ilabas ninyo. Sandali siyang natigilan. Hindi niya siguro inaasahang ako pa ang mag-aaya. Gumiti si Corazon. Parang nakabawi ng lakas. Sige, ipakita natin kung sino talaga ang nagsisinungaling. May inabot siyang envelope kay Rafael. Nandun na pala, nakahanda. Ibig sabihin, inaasahan nila ang ganitong araw. O baka matagal na nilang dala ang papel na iyon para sa kahit sino mang magtanong. Inilabas ni Rafael ang kopya niyang barangay record. Binasa niya ng malakas ang bahagi. Complainant voluntarily left marital residence due to domestic disagreement. May ilang bisitang napatingin sa akin na parang nagbago ang isip. Doon ka masasaktan. Hindi dahil naniniwala sila agad, kundi dahil napakadali pa ring paniwalaan ng papel kapag pabor sa makapangyarihan. Sinabi niyo raw, kusang umalis kayo, sabi ni Rafael. Hindi ako sumagot. Si Attorney Ocampo ang tumingin sa akin. Alam niya ang gagawin ko. Napaghandaan namin ito. Pero kahit napaghandaan mo ang sugat, masakit pa rin kapag muling binuksan. Kinuha ko ang sarili kong kopya ng blotter. Basahin mo ang nasa gilid, sabi ko. Tumaas ang kilay ni Rafael. Anong gilid? Margin note. Tiningnan niya ang papel. Alam kong nakita niya, pero hindi niya binasa. Kaya ako ang bumasa. Basa, buntis, may maleta, escorted from gate. Tahimik. Hindi yan official wording, sabi ni Rafael. Tama, sagot ko. Kaya hinanap ko kung sino ang sumulat. Napalingon si Corazon. Doon bumukas muli ang pinto ng simbahan. Bumasok si Mang Dado. Mas matanda na siya ngayon, mas mabagal maglakad, pero dala pa rin niya ang parehong payong na parang simbolo ng gabing minsan niya akong sinalo. Hindi siya nakabarong, naka-checkered polo lang siya at pantalon na plansyado. Mukha siyang alangan sa loob ng simbahan, pero nang nakita niya ako, tumanggo siya. Pasensya na po, sabi niya. Na-traffic ako. Napapikit si Corazon. Doon ko nakita ang unang tunay na bitak sa depensa nila. Lumapit si Mang Dado sa amin. Hawak niya ang isang maliit na brown envelope. Sa loob, may notarized affidavit. Hindi ako perpekto, sabi niya, nakatingin sa mga tao. Noong gabing iyon, hindi ko nailaban ang dapat kong inilagay sa report. May tumawag, may pressure. Sinabihan kaming huwag palakihin dahil kilalang pamilya. Pero ako ang nakita kay Ma'am Rhea sa labas ng gate. Basa, nanginginig, buntis, may mga gamit sa kalsada. Hindi ko namamalayan nanginginig na pala ang kamay ko. Dahil minsan, hindi mo kailangan ng bagong ebidensya para gumaling ang sugat. Kailangan mo lang marinig sa ibang bibig na totoo ang nangyari sa'yo. Tumikhim si Rafael. A sworn statement can be contested. Opo, sagot ni Mang Dado, kaya may isa pa po akong dala. Inabot niya kay Attorney Ocampo ang isang lumang USB drive. Namlamig ang mukha ni Rafael.
Traffic log? Tanong ni attorney. Tumanggo si Mang Dado. Subdivision Gate CCTV extract. Hindi malinaw ang mukha pero kita ang oras, kita ang maleta, kita ang gate na binuksan mula sa loob. Hindi iyon perfect evidence, alam ko iyon. Hindi pelikula ang buhay na biglang may malinaw na kuha ng lahat ng anggulo. Pero sapat iyon para magdugtong. Blotter, margin note, affidavit, gate footage, clinic log, hospital record, waiver. Hindi na ito isang sigaw ng babaeng nasaktan. Isa na itong chain at doon nagsimulang umatras ang mga almonte. Hindi pisikal, mas malala. Umatras sila sa sarili nilang kwento. Si Bianca hawak ang bibig, tumingin kay Adrian. Alam mo ba ito? Walang sagot. Adrian? Ulit niya nanginginig na. Alam mo ba? Sa pagkakataong iyon, ang katahimikan niya ay hindi na kahinaan. Ito ay pagtatago. At doon ko na unang naramdaman ang mas masakit na tanong. Hindi ba niya alam ang lahat? O mas masahal, alam niya ang sapat, pero piniling huwag alamin ang buo. Pagkatapos lumabas ni Mang Dalo, hindi na kayang ibalik ng simbahan ang itsura ng isang kasal. Nandun pa rin ang bulaklak, nandun pa rin ang kandila, nandun pa rin ang choir na nakaupo sa gilid, hindi alam kung kakanta ba o uuwi na. Pero may mga lugar na kahit puno ng dekorasyon, kapag nabuksan ng totoo, nagmumukhang imbakan ng kasinungalingan. Si Bianca ang unang gumawa ng malinaw na desisyon. Pause the ceremony, sabi niya sa wedding coordinator. No music, no procession, no announcement yet. Ma'am? Tanong ng coordinator, halos maiyak na sa kaba. Pause it, ulit niya. Napatingin ako sa kanya. Sa gitna ng pinakamapait na araw niya, pumili siyang mag-isip bago magpakasal. Iyon ang lakas na sana mayroon ako noon. O baka mayroon naman ako. Ninakaw lang sa akin ang takot at pag-asa. Dinala kami sa maliit na conference room sa likod ng simbahan. Doon karaniwang inaayos ang marriage documents bago ang seremonya. May lumang mesa, electric fan na umiikot pero maingay, at isang picture frame ng banal na pamilya sa dingding. Parang sinasadya ng mundo na doon namin pag-usapan ang pamilyang winasak sa papel. Kasama sa loob sina Adrian, Corazon, Rafael, Bianca, Attorney Ocampo, ako at si Mila. Si Mang Dado ay naghihintay sa labas. Ayaw niyang sumali sa bangayan. Sabi niya, sapat na raw muna ang affidavit niya. Si Leora nasa labas pa rin, kasama ni Tita Elma. Mabuti iyon, dahil ang susunod na ilalabas ko ang pinakamasakit sa lahat. Umupo si Adrian sa dulo ng mesa. Hindi siya makatingin sa akin. Ang mga kamay niya ay magkakakuyom, puti na ang knuckles. Si Corazon naman nakataas pa rin ang baba. Pero kilala ko ang ganoong tindig. Iyon ang tapang ng taong nakasandal sa huling pader. Si Rafael ang nagsalita. Let's be practical. What do you want? Support? Fine, we can discuss. Recognition? We can arrange DNA testing. But this dramatic accusation of falsification, hindi dramatic ang falsification kapag ginamit para palayasin ang buntis. Putol ko. Tumingin siya sa akin ng malamig. Careful with your words. 7 taon akong maging careful. Tapos kayo, hindi man lang naging careful sa pagpirma ng pangalan ko. Doon natahimik si Adrian. Alam niya na. Kahit hindi pa niya nakikita ang papel, naramdaman kong alam niya kung saan papunta ang usapan. Inilabas ni Attorney Ocampo ang kopya ng waiver. Hindi niya igad inilapag. Tumingin muna siya sa Bianca. Miss Ferrer, sabi niya, you are not legally required to be part of this discussion, but since this directly affects your decision today, Miss Valdez agreed you may hear this. Mahigpit na hinawakan ni Bianca ang sarili niyang mga daliri. I want to hear it. Inilapag ang papel sa mesa. May tunog ang papel kapag bumaba sa kahoy. Mahina lang,
Pero sa tahimik na kwarto iyon, parang hatol. Nakita ko ang pangalan ko, Rhea Valdez Almonte. Nakita ko ang pekeng pirma. Nakita ko ang mga linyang nagsasabing wala na akong karapatang humabol ng support, property claim, future demand o kahit anong obligasyon mula kay Adrian Almonte. At nakita ko ang petsa. 2 araw matapos kong manganak. Hindi ko pinirmahan yan, sabi ko. Madaling sabihin, sagot niya. Inilabas ni Attorney Ocampo ang isa pang papel. Hospital certification, admission period, post-delivery complications, medication record, nurse's notes. Miss Valdez was confined on the date this waiver was allegedly signed before a notary in Makati. Binasa ni Bianca ang kopya. Nanginginig ang kamay niya. Adrian? Halos pabulong. Alam mo ba ito? Walang sagot si Adrian, pero si Corazon ang sumagot para sa kanya, gaya ng dati. Hindi na mahalaga yan. Ang mahalaga, iniwan niya ang anak ko. Ginulo niya ang buhay namin. Kahit may mali sa papeles, hindi ibig sabihin. Kahit may mali? Ulit ko. Natawa ako ng mahina. Hindi dahil nakakatawa. Dahil doon ko narinig kung gaano kababa ang tingin nila sa ginawa nila. Mali lang. Parang maling sukli. Parang maling balbay. Hindi maling buhay. Kinuha ninyo ang pangalan ko, sabi ko. Ginamit ninyo ang pirma ko. Inalis ninyo ang karapatan ng anak ko bago pa siya makapagsalita. Tapos tatawagin niyo lang na mali? Namula ang mukha ni Corazon. Wala kang alam sa ginawa namin para protektahan si Adrian. Doon unang umangat ang tingin ni Adrian. Protektahan ako sa ano, ma? Natahimik ang lahat. Si Corazon napatingin sa anak niya. Adrian, not now. No, sabi niya. Mahina pero malinaw. Sa ano? Napakurap si Rafael. This is not the time. 7 taon, sabi ni Adrian. 7 taon ninyong sinabing niloko niya ako. 7 taon ninyong sinabing niligtas niyo ako. Saan niyo ako pinoprotektahan? Doon ko nakita ang unang tunay na lamat sa loob ng pamilya nila. Hindi pa iyon panig sa akin. Pero iyon ang unang pagkakataong hindi agad sumunod si Adrian. Huminga ng malalim si Corazon. Nang magsalita siya, hindi na pangsimbahan ang boses niya. Pangkusina, pangpamilya, panglihim. Dahil mahina ka noon, handa mong isuko lahat para sa kanya. Lahat ng ano? Tanong ni Adrian. Si Rafael ang sumagot dahil hindi na kaya ni Corazon. Your grandfather's settlement shares. Natahimik si Adrian. Ako rin. Settlement shares. Noon ko lang harinig yon. Tumingin ako kay Attorney Ocampo. Bahagya siyang kumunot noo. Ibig sabihin, may piraso ng puzzle na ngayon palang lumabas. Explain, sabi ni Bianca. Rafael looked trapped for the first time. Before Adrian married Rhea, sabi niya, may family settlement na dapat pirmahan. May kondisyon. If he created a separate household or recognized obligations outside the family structure before distribution, his share would be held in trust. Hindi niya makukuha agad. Obligations? Ulit ko. Asawa niya ako. Anak niya si Leora. Hindi kami obligasyon na parang utang. Hindi siya sumagot. Doon ko naintindihan. Hindi ako pinalayas dahil naniniwala lang sila sa peking test. Pinalayas ako dahil sagabal ako sa perang nakatali sa pangalan ni Adrian. Kung mananatili akong asawa niya, kung kikilalanin niya ang anak namin, kung bubuo siya ng sariling pamilya sa labas ng kontrol nila, may perang hindi nila mahahawakan. Natawa si Adrian, isang basag na tawa. So that's it? Ginawa namin ang kailangan, sabi ni Corazon, para hindi ka mawalan. Hindi ako nawalan? Tanong niya iyon na parang ngayon lang niya narinig ang pinakamalupit na biro sa buhay niya. Ma, may anak ako. Walang nakapagsalita. May anak ako, ulit niya, mas mahina. At 7 taon kong hindi siya kilala. Tumingin siya sa akin. Hindi ako yumuko. Hindi ko siya sasaluhin sa bigat ng katotohanan.
Hindi na akong asawa niyang sasalo sa lahat ng sakit niya habang siyang dahilan ng sugat ko. Rhea, sabi niya, I didn't know about the waiver. Nanatili akong tahimik. I swear, hindi ko alam. Pero alam mong pinalayas mo ako. Parang sinampal siya ng walang kamay. Alam mong buntis ako. Alam mong umuulan. Alam mong wala akong ibang pupuntahan. Hindi mo kailangang malaman ng waiver para maging responsable sa ginawa mo. Napaiyak si Bianca. Hindi malakas. Tahimik lang. Iyong iyak ng taong hindi lang naloko sa relasyon, kundi muntik nang pumasok sa isang pamilya na kayang gawing legal na document ang pananakit. Tumayo si Corazon. Tama na. Walang lalabas sa kwartong ito. We will settle privately. Hindi na, sagot ni attorney. Tumingin siya sa akin. Humihingi niyang pahintulot. Tumanggo ako. Doon niya inilabas ang huling papel para sa araw na iyon. May request na po kami for examination of the notarial register at may initial response na. The notary whose seal appears on this waiver died 8 years ago. Natigilan si Rafael. Pati si Corazon hindi agad nakahinga. 8 years ago. Pero ang waiver, 7 years lang. Ibig sabihin, hindi lang pirma kong peke. Pati notaryo, pati seal, pati buong papel na ginamit para burahin namin. Doon bumukas ang pinto ng conference room. Hindi namin alam na nakatayo pala sa labas si Liora. Hindi ko alam kung gaano karami ang narinig niya. Pero ang nakita ko, hindi takot ang mukha niya. Malungkot oo, nalilito, pero matatag. Tumingin siya kay Adrian, at sa munting boses na mas mabigat kaysa lahat ng papel sa mesa, tinanong niya. Kung anak niyo po ako, bakit hindi niyo ako hinanap? Ang tanang ni Liora ang hindi kayang sagutin ng kahit anong abogado. Kung anak niyo po ako, bakit hindi niyo ako hinanap? Walang sumagot agad. Hindi si Adrian, hindi si Corazon, hindi si Rafael. Kahit si Bianca, na wala namang kasalanan sa nakaraan namin, napayuko na parang siya rin ang nasaktan sa tanong ng anak ko. Tumayo ako agad at lumapit kay Liora. Anak, sabi ko, pilit kong pinapakalma ang boses ko. Sabi ko sa labas ka muna. Sorry po, bulong niya. Narinig ko lang po pangalan ko. Doon ko naramdaman ang unang pagkatalo ko sa araw na iyon. Hindi dahil natalo ako sa kanila, kung hindi dahil kahit gaano ko ingatan si Liora, may mga katotohanang nakakalusok pa rin sa pinto. May mga sugat na kahit takpan mo ng palad, maririnig pa rin ng bata ang pintig. Lumuhod ako sa harap niya. Hindi mo kailangang intindihin lahat ngayon. Tumingin siya kay Adrian. Pero gusto ko pong malaman kung bakit. Napalunok si Adrian. Napatingin siya sa akin parang humihingi ng permiso na magsalita. Hindi ko siya tinulungan. 7 taon akong sumagot sa tanong na dapat siya ang humarap. Ngayon, siya naman. Lumapit siya ng isang hakbang, pero hindi niya sinubukang hawakan si Liora. Mabuti iyon, dahil hindi lahat ng dugo ay lisensya para humipo. May mga yakap na kailangan munang paghirapan. Hindi kita hinanap, sabi niya. Nanginginig ang boses. Dahil naging duwag ako. Napatingin si Corazon kay Adrian. Adrian! No ma, tama na. Iyon ang unang domino. Hindi papel, hindi affidavit. Isang anak na unang beses kumontra sa ina niya sa harap ng lahat. Ako ang nagpalayas na nanay mo kay Liora. Kahit may nagsinungaling sa akin, ako pa rin ang pumili na maniwala. Ako ang hindi nagtanong, ako ang hindi naghanap, at walang dahilan na makakapagbura noon. Tahimik si Liora. Hindi siya umiyak. Mas masakit iyon. Para siyang batang biglang tumandang ilang taon sa isang sagot. Okay po, sabi niya. 2 salita lang, pero sapat na para makita kong nabasag si Adrian. Pagkatapos noon, hindi na kayang kontrolin ni Corazon ng silid. Tinawag ni Attorney Ocampo si Mang Dado sa loob para pirmahan ng receiving copy ng affidavit. Si Mila naman, nilapitan ni Bianca. Alam niyo po ba na gagamitin iyon laban sa buntis? Tanong ni Bianca. Namula ang mata ni Mila. Nung una, hindi ko alam. Akala ko internal paper lang.
Pero nung narinig kong may babaeng pinalayas dahil sa result na iyon, hininto siya. Natakot ako. Hindi ako nagsalita. Bakit? Tanong ni Bianca. Tumingin si Mila kay Corazon. Dahil may nagpadala sa bahay ko ng litrato ng anak ko pauwi galing school. Sumikip ang dibdib ko. Hindi ko alam iyon. Napatingin ako kay Corazon pero wala akong nakitang pagsisisi. Ang nakita ko lang ay inis. Inis na may nagsalita. Hindi ko alam ang sinasabi niya. Malamig niyang sabi. Pero doon sumabog si Rafael. Ma, enough! Lahat kami napatingin sa kanya. Si Rafael na kanina pang mukhang pader, biglang nagmukhang pagod na pagod. Tinanggal niya ang Amerikana niya at hinagis sa upuan. Hindi mo pwedeng itanggi lahat, sabi niya. Hindi na. Nanigas si Corazon. Rafael, huwag kang magsasalita ng hindi mo naiintindihan. Ako ang hindi nakakaintindi. Mapait siyang natawa. Ako ang pinapirma mo sa release request. Ako ang pinapunta mo sa klinik. Ako ang pinaharap mo sa notary contact. Tapos ngayon, ako ang hindi nakakaintindi? Parang may malamig na hangin na dumalo sa kwarto. Doon ko naintindihan. Kaya matapang si Rafael kanina, hindi dahil inosente siya, kundi dahil kasali siya. Lumapit si Attorney Ocampo sa mesa. Mr. Almonte, be careful. Anything you say. Good, putol ni Rafael. Isulat nyo. Corazon's face turned pale. Rafael, sabi niya, hindi na utos ang boses. Pakiusap na. Anak! Pero huli na. May mga kasinungalingang kapag masyadong matagal mong pinapasan, isang araw mas mabigat na kaysa sa taong sinusubukan mong protektahan. Hindi ako ang nag-isip, sabi ni Rafael, nakatingin kay Adrian. Ako ang gumawa ng paraan. Si Mama ang may gusto. Ayaw niyang makuha mo ang share mo ng may asawa at anak na hindi niya kontrolado. Sabi niya, pansamantala lang. Sabi niya babalik ka rin sa ayos. Sabi niya, si Rhea ang magiging dahilan ng pagbagsak mo. Pagbagsak ko? Tanong ni Adrian. Kuya, kayo ang bumagsak sa akin. Hindi ko inaasahong masasaktan ako sa linyang iyon. Pero nasaktan ako. Dahil totoo. Hindi lang ako ang ninakaw nila. Ninakaw din nila si Adrian ng pagkakataong maging ama. Pero hindi nito binubura ang pananagutan niya. May bahagi siyang pinili. May bahagi siyang hinayaang mangyari. Doon pumasok ang isa pang consequence. Binuksan ni Bianca ang pinto ng conference room. Sa labas, nandun ang ama niya, si Konsehal Ferrer, kasama ang ilang kamag-anak. Halatang may narinig na sila. Halatang may tumawag na sa iba. Bianca, sabi ng ama niya, anong nangyayari? Tumingin siya kay Adrian. Matagal. Pagod. Malungkot. Pagkatapos, tinanggal niya ang engagement ring. Hindi niya ito ibinato. Hindi niya pinahiya si Adrian sa sigaw. Inilapag lang niya sa mesa, katabi ng waiver na peke. Hindi ako papasok sa pamilyang kailangang magpeke ng papel para manahimik ang babae, sabi niya. Doon simulang gumuho ang araw ni Adrian. Hindi sa isang malaking esena, kundi piraso-piraso. Kinansila ang seremonya. Lumabas ang mga bisita ng walang malinaw na announcement, pero sa Pilipinas, hindi mo kailangang magbigay ng official statement para kumalat ang katotohanan. Sapat na ang kalahating narinig, isang litrato ng umiiyak na bride at pangalan ng pamilyang matagal nang mataas ang tingin sa sarili. Habang nagkakagulo sa labas, lumapit si Corazon sa akin. Masaya ka na? Tanong niya. Tinignan ko siya. 7 taon kong hinintay na makita siyang matakot. Pero ngayon na nasa harap ko na siya, wala akong saya. Hindi, sabi ko. Kasi kung masaya ako sa ganito, ibig sabihin naging katulad na ninyo ako. Nanliit ang mata niya. Hindi mo kami kayang pabagsakin, Rhea. Hindi ako ang magpapabagsak sa inyo. Kayo ang gumawa ng hagdan pababa. Ngayon lang kayo nadulas. At sa labas ng simbahan, habang hawak ko ang kamay ni Leora, narinig ko ang unang tawag sa telepono ni Rafael. Attorney, sabi niya sa kausap, kailangan nating pag-usapan ng settlement shares. May problema sa dokumento. Doon ko nalaman, nagsimula na ang domino. At wala na akong kailangang itulak. Kinabukasan, hindi ako nagising na magaan ang dibdib. Akala ng iba kapag lumabas ng totoo, para kang makakahinga agad. Pero minsan, kapag nabuksan ng sugat,
Doon mo lang mararamdaman kung gaano ito kalalim. Hindi nagtanong si Liora habang nag-aalmusal. Tahimik lang siyang kumain ng pandesal habang paikot-ikot ang kutsarita sa tasa ng gatas. "Anong iniisip mo?" tanong ko. Tumingin siya sa akin. "Masama po ba kung hindi ko pa siya gusto?" Umupo ko sa tabi niya. "Hindi masama," sabi ko. "Hindi mo kailangang pilitin ang puso mo." "Pero papa ko po siya." Huminga ako ng malalim. "Oo, pero ang pagiging ama, hindi lang dugo. Araw-araw na pagpili yun. At ngayon pa lang siya magsisimula kung totoo ang sinasabi niya." Tumanggo siya, pero alam kong hindi pa sapat ang sagot ko. May mga tanong na hindi kayang sagutin ng isang umaga. Bandang 10:00, tumawag si Attorney Ocampo. "Rhea," sabi niya, "humihingi ng mediation si Adrian. Hindi pamilya niya, siya mismo." Hindi ako nagsalita agad. "Hindi ka obligado," dagdag niya. Alam ko iyon, pero may bahagi ng laban na hindi natatapos sa papel. May kailangang marinig, hindi para bumalik, hindi para magpatawad agad, kundi para matapos ang pagtakbo ng tanong sa loob ng dibdib. Nagkita kami sa opisina ni Attorney Ocampo. Maliit lang yun, may amoy ng lumang papel, kape, at printer ink. Kasama ko si Tita Elma at si Liora, pero hinayaan kong sa kabilang kwarto muna sila. Hindi ko gustong marinig ng anak ko ang lahat ng detalye. Dumating si Adrian na walang kasamang korazon, walang Rafael, walang bodyguard. Simple lang ang suot niya. Polo shirt, maitim ang ilalim ng mata, parang hindi natulog. Pagpasok niya, tumayo siya sa harap ko. "Rhea," sabi niya, "hindi ako hihingi ng tawad para patawarin mo to." Napatingin ako sa kanya. Humihingi ako ng tawad dahil dapat. Iyon ang unang beses na hindi siya nagsimula sa excuse. Umupo kami. Inilabas niya ang cellphone niya at isang maliit na flash drive. "May audio ako," sabi niya. Naramdaman kong tumigas ang katawan ko. "Kailan pa?" "7 taon," sagot niya. Parang may kamay na pumisil sa dibdib ko. "7 taon mo itong hawak?" Tumulo ang luha niya, pero hindi niya pinunasan agad. "Noong gabing pinalayas kita, pagkatapos mong umalis, nag-away kami ni Mama. Hindi ko alam kung bakit ko ni-record. Siguro dahil may parte sa akin na hindi na naniniwala. Pero kinabukasan, sinabi niya na kung sisirain ko siya, sisirain niya rin ang lahat ng natitira sa akin. At naniwala ako. Natakot ako. Naging duwag ako. Gusto kong sumigaw. Gusto kong itanong kung ilang birthday ni Liora ang lumipas habang nasa drawer lang ang katotohanan. Ilang school program, ilang lagnat, ilang gabing tinanong niya kung totoo ba ang ama niya. Pero pinigilan ko ang sarili ko. Dahil hindi na ako ang Rheyang basang-basa sa ulan. Ako na ang Rheyang marunong pumili kung kailan magsasalita. Pinatugtog ni Attorney Ocampo audio. Mahina ang unang bahagi, may ulan sa background, mayabag. Tapos boses ni Adrian, mas bata, mas galit. Paano kung sa akin nga ang bata? Sumagot si Corazon. Hindi mahalaga kung sa amo. Ang mahalaga, maniniwala ka sa sasabihin namin hanggang matapot ang settlement. Nanlamig ang kamay ko. May sumunod pang boses. Si Rafael, "Ma, too much na ito." "Too much?" sagot ni Corazon. "Mas too much kapag nakuha ng babaeng yan ang hawak dapat ng pamilya natin." Pinahinto ko ang audio. Hindi ko kaya. Hindi muna. Tahimik ang opisina. Si Attorney Ocampo ang unang nagsalita. "This changes the case." Tumanggo si Adrian. "I know." "Bakit ngayon?" tanong ko. Tumingin siya sa pinto kung nasaan si Liora sa kabilang kwarto. "Dahil tinanong niya ako kung bakit hindi ko siya hinanap," sabi niya. "At sa unang beses,
Wala na akong mapagtataguan. Masakit iyon, dahil kahit totoo, huli na. Hindi ko gagamitin si Liora para gumaan ang konsensya mo, sabi ko. Alam ko, hindi ko rin siya ipipilit sa'yo para lang masabing buo siya. Alam ko, kung lalapit ka sa kanya, hindi dahil kailangan mo ng redemption. Lalapit ka dahil kaya mong maging ligtas para sa kanya. Napayuko siya. I'll do whatever the court requires. Sabi niya, DNA test, support, correction of records, public statement. I will testify against my mother and Rafael if needed. Hindi ko inaasahan na maririnig iyon, pero hindi ako natutuwa agad. Dahil ang taong matagal na nahimik, kailanang patunayan ng tapang hindi sa salita, kundi sa sunod-sunod na kilos. Doon nagsimula ang totoong domino. Una, nagsumiti si Adrian ng sworn statement. Pangalawa, ibinigay niya ang original audio file para ma-preserve ang metadata. Pangatlo, pumayag siya sa DNA testing sa accredited facility, hindi sa klinik na hawak ng pamilya niya. Pang-apat, hiniling niya sa abogado ng pamilya na i-freeze muna ang disputed settlement shares habang iniimbestigahan ang forged waiver. Hindi iyon madali. Tumawag si Corazon sa kanya ng paulit-ulit. Hindi niya sinagot. Nagpadala si Rafael ng mensaheng, hindi ako ang nagsimula. Sa araw ng DNA result, hindi na ako kinabahan sa sagot. Alam ko na ang totoo mula pa noong dinadala ko si Liora sa tiyan ko. Pero nang mabasa ang resulta, may kakaibang bigat pa ring nawala. Probability of paternity, 99.99%. Hindi ako umiyak agad. Si Adrian ang umiyak. Pero hindi ko siya yinakap. Hindi iyon kalupitan. Iyon ay hangganan. Pinakita ko ang resulta kay Liora ng gabing iyon. Binasa niya ng mabagal kahit hindi pa niya naiintindihan ng lahat ng numero. So, totoo po? Tanong niya. Oo anak, totoo. Pero ma, kahit wala po yan, anak niyo pa rin ako, di ba? Doon ako umiyak. Yinakap ko siya ng mahigpit. Oo anak, kahit walang papel, kahit walang apelyido, kahit walang kahit sino, ikaw ang anak ko. Humigpit ang yakap niya. Doon ko naintindihan ang tunay na moral na tensyon ng laban ko. Hindi ko kailangang patunayan si Liora para maging buo siya, pero kailangan kong ilaban ng record niya para hindi siya mabuhay sa kasinungalingang ginawa ng iba. Magkaiba iyon. At sa pagkakaibang iyon, nagsimula ang kapayapaan ko. Hindi natapos ang lahat sa isang araw. Hindi ganun gumagana ang hustisya. May hearing, may affidavits, may pagsusuri sa notaryal na rehistro. May tanong kung sino ang gumawa ng pirma. May pagkakataong sinubukan pa ring baligtarin ni Corazon ang kwento at sabihing dinawa niya lang daw ang lahat para sa anak niya. Pero iba ang mundo kapag hindi naiisa ang boses ng kalaban. Si Mila tumistigo, si Mang Dado tumistigo, si Adrian tumistigo, at si Rafael, matapos ang ilang linggo ng pakikipagmatigasan, nagbigay rin ng statement kapalit ng sarili niyang legal arrangement. Hindi ko alam kung konsensya iyon o takot. Siguro pareho. Pero natutunan ko nang hindi lahat ng tumutulong sa dulo ay mabuti. Minsan sadyang naiipit lang sila sa sariling ginawa. Ang mahalaga, gumalaw ang kaso. Na-cancel ang peking waiver. Na-freeze ang bahagi ng settlement na ginamit nilang dahilan para burahin kami. Naayos ang record ni Liora. Nagkaroon ng formal recognition and support order, hindi bilang limos, kundi bilang obligasyong matagal nilang tinakbuhan. At si Corazon? Hindi siya lumuhod, hindi siya nagmakaawa sa harap ko. At mas mabuti iyon, dahil hindi ko kailangan ng esenong panglabas lang ang pagsisisi. Ang kailangan ko ay dokumentong may bisa, bayad na hindi pwedeng bawiin, at pamilyang hindi na kayang itago ang ginawa sa likod ng magandang pangalan. Naglabas ng public correction ng kampo ni Adrian. Maikli lang, walang drama. Kinilala nila na may maling impormasyong na ikalat tungkol sa akin at kay Liora,
Kinilala nila na ang mga dokumentong ginamit noon ay under legal dispute at kaalaunan ay napatunayang invalid. Kinilala ni Adrian ang anak niya. Hindi kumpleto ang statement. Hindi nito kayang bayaran ng 7 taon. Pero sapat na iyon para huminto ang mga bulong. Sapat na para kapag may nagtanong sa school ni Liora, hindi na siya matigilan. Sapat na para kapag nakita niya ang sarili niyang pangalan sa papel, hindi na siya mukhang footnote sa buhay ng ama niya. Isang hapon, ilang buwan matapos ang lahat, nagkita kami ni Adrian sa isang family counseling center. Court-recommended iyon bago magsimula ang supervised visits niya kay Liora. Hindi ako excited. Hindi rin galit. Pagod lang pero malinaw. Nandun si Liora, may hawak na drawing. 3 tao ang nasa papel. Ako, siya, at isang lalaking nakatayo sa malayo. Hindi magkakahawak kamay, hindi magkakasama sa bahay, pero nasa iisang araw. Ipinakita niya iyon kay Adrian. Hindi ko po kayo kayang ilagay sa tabi namin, sabi niya. Dito muna kayo. Tinuro niya ang gilid ng drawing. Napaiyak si Adrian, pero ngumiti siya. Diyan muna ako, hanggang payagan mo akong lumapit. Doon ko nakita ang unang tamang sagot niya bilang ama. Hindi niya pinilit. Hindi niya sinabing, anak mo ako. Hindi niya ginamit ang dugo para humingi ng shortcut. Tinanggap niya ang distansya. At minsan, iyon ang unang tutoong hakbang ng taong gustong magbago. Si Bianca naman, hindi na natuloy ang kasal nila. Makalitas ang ilang buwan, nakatanggap ako ng mensahe mula sa kanya. Salamat, sabi niya. Hindi dahil nasira ang kasal ko, kundi dahil nalaman ko ang dapat kong malaman bago maging huli ang lahat. Hindi kami naging magkaibigan agad. Hindi kailangang pilitin. Pero may respeto sa pagitan naming dalawa. 2 babaeng munpik ng lamumin ng pamilyang sanay mag-ayos ng imahe habang nagiiwan ng sugat sa loob ng bahay. Si Tita Elma ang pinakapraktikal sa lahat. Rhea, sabi niya isang gabi habang nagsasara kami ng karinderya. So, may support na si Liora? Oo, tita. May correction na sa record? Oo. May counseling? Oo. Good, sabi niya. Ngayon matulog ka naman. 7 taon kang parang nasa hearing kahit nananaginip. Napatawa ko. At sa unang pagkakataon, hindi masakit ang tawa. Lumipat kami ni Liora sa mas maayos na apartment. Hindi malaki, pero maliwanag. May maliit na mesa kung saan siya gumagawa ng homework. May bintanang tinatamaan ng araw tuwing umaga. May halaman sa gilid na lagi niyang dinidiligan kahit minsan sobra. Isang gabi, habang nag-aayos ako ng lumang kahon, nakita ko ang dilaw na medyas na nadumihan noong gabing pinalayas ako. Nilabhan ko yun noon, pero may bahid pa rin. Matagal ko itong itinago bilang paalala ng sakit. Pero nang gabing yun, inilabas ko ito at tinanong si Liora, Anak, gusto mo bang itapon natin? Hinawakan niya ang medyas. Tinignan niya ng matagal. Hindi po, sabi niya. Itago natin. Pero hindi sa kwarto. Sa box lang. Para alam natin na nangyari, pero hindi natin kailangang tignan araw-araw. Doon ko nakuha ang aral na hindi kayang ituro ng kahit anong hearing. May mga sugat na hindi mo kailangang kalimutan. Pero hindi mo rin kailangang gawing altar. Hindi lahat ng alaala dapat sambahin. Ang iba, dapat itabi lang, bilang patunay na nalampasan mo, hindi bilang tanikala na babalik-balikan mo. Sa huli, hindi ako nanalo dahil napahiya ang mga almonte. Nanalo ako dahil hindi na nila hawak ang kwento namin. Nanalo ako dahil ang anak kong minsan tinawag na kasinungalingan ay ngayon may pangalan, karapatan, at boses. Nanalo ako dahil natutunan kong ang hustisya ay hindi laging sigaw. Minsan, ito ay papel na tama ang petsa.
testigong handang sumalita, nanay na marunong maghintay, anak na hindi gilawang sandata, at pusong hindi naging kasing tigas ng mga nanakit dito. Kaya kung may pinagdadaanan ka ngayon, tandaan mo ito. Kapag itinapon ka nila sa ulan, huwag mong isipin na doon nagtatapos ang kwento mo. Minsan, doon ka lang unang natututong tumayo nang hindi umaasa sa gate na magsasara o bubukas para sa'yo. At kapag dumating ang araw na hawak mo na ang katotohanan, piliin mong gamitin ito hindi para maging malupit, kundi para maging malaya. Ako si Rhea Valdez. Pinalayas ako habang buntis ako. Tinawag nilang hindi anak ni Adrian ang dinadala ko. Pero 7 taon matapos yon, bumalik ako. Hindi para sirain ang kasal niya, kundi para tapusin ang kasinungalingan na kanilang sinimulan. At sa huli, hindi lang pangalan ng anak ko ang naibalik. Naibalik ko rin ang sarili ko. Kung umabot ka hanggang dito, mag-comment ka ng hindi lahat ng tahimik talo. I-like mo ang kwentong ito kung naramdaman mo ang laban ni Rhea. I-share mo sa taong kailangang maalala na may hangganan ang pananahimik. At mag-subscribe ka para sa mas marami pang kwentong may bigat, may aral, at may katotohanang hindi kayang tabunan ng kahit anong kasinungalingan.